Bumagsak at sumabog ang blimp na naging sanhi ng paggising ni Ash at Misty. Napadpad sila sa isang tila abandonadong isla at naglakad-lakad ng kaunti. Dahil sa pagod, iminungkahi ni Misty na magpahinga muna. Akala niya ay isa itong deserted island at mapipilitan silang kumain ng mga insekto at berry na labis nilang ikinadiri. Biglang may dumating na grupo ng mga turista at itinaboy sina Ash para lang makapagpa-picture kasama sina Pikachu at Togepi. Nakarating sila sa isang Pokemon Park kung saan sinalubong sila ng dalawang babae at nilagyan ng mga palamuting bulaklak. Laking pasasalamat nila dahil hindi na nila kailangang kumain ng mga insekto. Pagkatapos, napansin ni Ash ang isang grupo ng mga pasaway sa dalampasigan na binubuli ang isang Lapras. Agad silang sumaklolo para protektahan ng Lapras. Hindi nagustuhan ng mga gangster ang pakikialam nila, kaya naglabas ang mga ito ng Spearow, Hitmonchan, at Beedrill. Susugod na sana ang mga Pokemon nang pigilan sila ng isang lalaki na sinuring mabuti ang mga ito. Napansin niya na hindi maayos ang pag-aalaga sa mga Pokemon ng mga gangster, habang pinuri naman niya ang makintab na balahibo ni Pikachu. Susukatin niya sana ang kuryente ni Pikachu, ngunit sumalakay ang mga gangster. Ginamit ni Pikachu ang Thunder Shock kaya nakuryente ang lalaki, ang mga gangster, at ang kanilang mga Pokemon hanggang sa magtakbuhan sila palayo. Sinabi ng lalaki na sugatan ng Lapras, kaya binigyan niya si Ash ng gamot habang siya naman ay umalis para kunin si Nurse Joy. Sinubukang pakainin ni Ash ang Lapras, ngunit tinabig lang nito ang gamot dahil natatakot ito sa tao. Sa center, kinumpirma ni Nurse Joy na gagaling din ang Lapras, ngunit wala itong tiwala sa mga tao. Ayon sa lalaki, ang Lapras ay isang sanggol pa lamang at maaaring nahiwalay lamang ito sa kanyang grupo noong nakaraang bagyo, at dahil sa mga gangster ay nawala na ito ng tiwala sa mga tao. Napansin ni Ash na marami ang alam ng lalaki tungkol sa Pokemon. Ipinaliwanag ni Nurse Joy na siya ay isang Pokemon Watcher, isang taong nag-aaral sa asal ng mga Pokemon sa pamamagitan ng paglalakbay. Ipinakilala ng lalaki ang kanyang sarili bilang si Tracy. Habang nasa center, narinig nila ang ilang bata na sinabing nagsasanay sila para hamunin ang Orange Crew. Ipinaliwanag ni Tracy na may mga gym leader sa mga islang ito at kung matatalo mo silang lahat, maaari kang sumali sa league. Gusto sanang sumali ni Ash, ngunit hinila ni Misty ang kanyang tenga dahil kailangan muna nilang magpaalam kay Professor Oak at ihatid ang GS Ball. Tinawagan ni Ash si Oak at ibinalitang ligtas ang GS Ball. Hinayaan ni Oak na sumali si Ash sa Orange League. Tuwang-tuwa si Tracy nang makita si Professor Oak sa screen dahil idolo niya ito. Dito na inanunsyo ni Tracy na sasama siya sa paglalakbay ni Ash para personal na makilala si Professor Oak. Nairita ng kaunti si Misty dahil biglang isinali na lang ni Tracy ang sarili niya sa kanila, ngunit masaya pa rin silang lahat. Pagkatapos nun, kinumbinsi ng mga bida si Lapras na sumama sa kanila para maihatid ito sa dagat pero tumatanggi itong lumapit. Nag-isip si Ash ng paraan at naisip niyang kantahan si Lapras ng lullaby tulad ng ginagawa sa mga batang tao, pero biglang lumitaw si Jigglypuff at kumanta, kaya nakatulog silang lahat. Pagkagising nila, may mga drawing na ang kanilang mga mukha. Sinubukan ni Ash na lapitan si Lapras, pero lumayo ito sa kanya. Biglang sumabog ang paligid at lumitaw ang Team Rocket para nakawin si Lapras. Agad na tumakbo si Tracy sa kanila dahil narinig niyang nagsasalita si Meowth at gusto niyang i-record ang boses nito. Natuwa si Meowth sa atensyon, pero tinapakan siya ni Jessie dahil ang tanging pakay lang nila doon ay ang nakawin si Lapras. Nagpalabas si James ng smug gamit si Weezing para makatakas sila dala si Lapras gamit ang isang van. Dahil masyadong mabilis ang van, inilabas na lang ni Tracy ang kanyang Venonat para i-track sila. Hinabol ni Ash ang van gamit ang mga bisikleta. Tumalon si Ash at sumabit sa van para guluhin ang Team Rocket. Dahil sa Thunder Shock ni Pikachu, napindot ni James ang isang buton na naghiwalay sa wagon ni Lapras mula sa van. Tumilapon ang van ng Team Rocket sa dulo ng kalsada habang ang wagon ni Lapras ay mabilis na bumubulusok patungo sa bangin. Sinubukang hilahin ni Ash ang wagon para hindi ito mahulog sa bangin. Nailigtas niya ito sa unang bangin, pero may kasunod pa, kaya sa huli ay nahulog pa rin sila ni Pikachu at Lapras sa dagat. Hinanap ni Misty at Tracy sina Ash sa tulong ni Venonat. Laking gulat at tuwa nila nang makitang dumarating si Ash na nakasakay na sa ibabaw ni Lapras. Nakuha na ni Ash ang tiwala ni Lapras. Nangako si Ash kay Nurse Joy na hahanapin nila ang mga kaibigan ni Lapras. Dito na nagsimula ang kanilang paglalakbay sa dagat, sakay ng kanilang bagong kaibigang si Lapras, patungo sa unang hamon ng Orange Crew. Habang nakasakay sina Ash, Misty, at Tracy kay Lapras, na labis na nag-e-enjoy sa paglalakbay, biglang nadulas si Pikachu, ngunit mabilis siyang nasalo ni Ash bago pa man siya tuluyang mahulog sa tubig. Sinabi ni Misty kay Lapras na hindi nila kailangang magmadali, ngunit nagpahayag din siya, pati rin sina Ash at Tracy, na gusto na nilang kumain ng kahit ano.
Tiningnan ni Tracy ang kanyang mapa at nakitang malapit na sila sa Myken Island, kung saan matatagpuan ang isang Pokemon Gym. Nang marinig ito, inutusan ni Ash si Lapras na magtungo roon at agad na bumilis ang kanilang takbo. Narinig sila ni Jessie at gusto nitong mauna sa kanila, ngunit pagod na sina James at Meowth sa pagpipidal. Nilinaw ni Jessie na dahil nasira ang kanilang blimp, kailangan nilang kumuha ng Pokemon para sa kanilang boss upang makabawi. Bigla silang hindi na makapagpidal, at doon nabunyag na ang kanilang propeller ay napulupot sa mga damong dagat, kaya lumubog sila sa ilalim ng karagatan habang ang kanilang submarine ay lalo pang nabalot ng mga seaweed. Pagdating sa Myken Island, pinabalik muna ni Ash ang kanyang Lapras sa Pokeball. Sa Pokemon Center, tinawagan ni Ash si Professor Oak upang ibalita ang mga nangyayari. Nagpakita si Tracy kay Oak at nagpakilala bilang Pokemon Watcher dahil gusto niya itong makilala. Habang niyayakap ni Mach si Professor Oak, sinabi dito ni Ash na nakahuli siya ng isang Lapras. Pinaalalahanan siya ng propesor na alagaan si Lapras ng mabuti bago maputol ang tawag dahil sa paglalambing ni Mach. Pakiramdam ni Tracy ay napakaswerte niya dahil naging kaibigan niya ang mga kakilala ni Professor Oak at ninais niyang makuha ang opinyon nito sa kanyang mga pagsusuri bilang Pokemon Watcher. Tinanong ni Ash kung sino ang gym leader sa islang iyon. Sumagot si Tracy na ang gym leader ay isa sa pinakamalakas na miyembro ng Orange Crew, kaya lalong na-excite si Ash para sa kanilang laban. Nakita ni Ash ang gym, ngunit bago siya pumasok, sinubukan muna niyang uminom ng gatas mula sa isang nyog na kanyang nakita sa labas. Nang kuhanin niya ang nyog, na-activate niya ang isang patibong at agad siyang nabasa ng tubig. Isang bata ang lumitaw at pinagtawanan siya, sinabing ang isang trainer na nahuhulog sa ganoong simpleng trick ay hindi magaling. Ipinagmalaki ni Ash na lumaban siya sa Indigo League at naging kabilang sa top 16. Sinabi ng bata na kung gusto niyang makapasok sa gym, kailangan muna niyang makipaglaban sa kanya, na tinanggap naman ni Ash. Gayunpaman, isang babae ang lumitaw at pinaalalahanan ng bata na kanyang nakababatang kapatid na si Senta na linisin ang kanyang kwarto. Sinabi ng bata na nakita niyang umaaligid si Ash sa paligid, na itinanggi naman ni Ash at sinabing gusto lamang niyang hamunin ang gym leader. Narinig ito ng babae at ipinakilala ang kanyang sarili bilang si Sisi, ang gym leader ng Myken Island. Agad itong iginuhit ni Tracy sa kanyang notebook dahil sa paghanga. Sinabihan ni Sisi si Ash na ihanda ang kanyang mga water Pokemon at tinawag pa siyang Squirt o Paslit. Tumawa si Misty rito at lalong tinukso ni Senta si Ash, ngunit itinulak siya ni Sisi paalis. Tinanong ni Ash kung ilang Pokemon ang gagamitin sa laban, ngunit sumagot si Sisi na ang kanilang kompetisyon ay higit pa sa isang karaniwang battle. Sinabi niya na mayroong dalawang magkaibang hamon na dapat malampasan ni Ash. Nang pinindot ni Senta ang ilang buton, lumitaw ang mga target na lata at isang malaking pool sa gitna ng gym. Inilabas ni Sisi ang kanyang Sidra para sa unang hamon. Sinabi ni Ash na si Sidra ay hindi mananalo sa anumang beauty contest, kaya binasa siya nito ng tubig bilang ganti sa kanyang pang-iinsulto. Ipinaliwanag ni Sisi na ang hamon ay water gun target test, kung saan kailangang patumbahin ang mga lata gamit ang water gun. Inilabas ni Ash ang kanyang Squirtle para gawin ang trabaho. Mahusay na napatumba ni Sidra ang mga lata, at ginawa rin ito ni Squirtle ng may katulad na galing. Biglang lumabas si Psyduck at nilaro ang GS Ball, ngunit agad itong kinuha ni Misty. Sunod na naglaban sina Sidra at Squirtle sa pagalingan tumarget ng mga gumagalaw na frisbee. Dahil walang nakalamang sa dalawang Pokemon, idineklara ni Tracy at Sisi na ang unang bahagi ng laban ay isang draw o tabla. Sinabi ni Sisi na ang susunod na hamon ay ang Pokemon Wave Ride. Ipinaliwanag niya na ang unang makakaikot sa bandila sa gitna ng dagat at makakabalik sa pampang ang siyang mananalo. Inilabas ni Sisi ang kanyang Blastoise habang inilabas naman ni Ash si Lapras. Nang magsisimula na ang karera, biglang sumulpot ang Team Rocket na pagod mula sa ilalim ng dagat at binigkas ang kanilang moto. Ikinwento ni James kung paano siya naghirap na tanggalin mula sa pagkakapulupot ang kanilang submarine sa ilalim ng dagat. Traumatized pa rin si James sa nangyari pero pinukpok siya ni Meowth sa ulo para bumalik sa normal. Hinuli ng Team Rocket si Blastoise gamit ang isang net, ngunit tiniyak ni Sisi na kayang tumakas ng kanyang Pokemon ng mag-isa. Muling napulupot sa damong dagat ang submarine ng Team Rocket at nasira ang kanilang mga pedal. Lumabas ang Team Rocket para itulak ang kanilang submarine pero bigla itong hinila ni Blastoise sa ibabaw ng tubig at pinalaya ang sarili, na nagpatunay na tama ang sinabi ni Sisi. Inatake sila ni Pikachu gamit ang kuryente at pinatalsik naman ni Blastoise gamit ang hydro pump. Nang wala na ang Team Rocket, sinimula na ang karera at sinabi ni Sisi na kailangang tumayo sila sa likod ng kanilang mga Pokemon. Nahirapan si Ash sa kanyang balanse ngunit tumanggi siyang sumuko. Habang papalapit sa bandila, nagbanggaan sina Ash at Sisi para ihulog ang isa't isa. Mas malakas si Blastoise kaya nauna si Sisi na makaikot sa bandila. Biglang may lumitaw na isang higanting alon sa kanilang likuran.
Ginamit ni Lapras ang Ice Beam para i-freeze ang alon, ngunit hindi niya ito agad nakuha lahat kaya tumama ang bahagi nito kay Sisi. Nagulat sina Ash at Sento nang tumilapon si Sisi, ngunit mabilis siyang nasalo ng kanyang Blastoise. Dahil dito, muling nakuha ni Sisi ang kalamangan, ngunit nakaisip si Ash ng isang matalinong plano. Inutusan niya si Lapras na gumamit ng Ice Beam upang gumawa ng kalsadang yelo patungo sa dalampasigan. Gamit ang yelong daan na ito, mabilis na nagpadulas si Lapras at naunahan si Blastoise sa mismong finish line. Tumilapon si Ash at bumangga sa isang puno, ngunit masaya pa rin siya dahil siya ang nanalo. Pinuri ni Sisi ang kanyang estratehiya at ang paggamit ng Ice Beam, pati na ang kanyang karanasan sa Indigo League. Ibinigay niya kay Ash ang Coral Eye Badge na isang shell badge na simbolo ng tagumpay sa kanilang gym. Coral Eye Badge! Habang nakasakay kay Lapras, nagbiro si Misty na sana ay hinamon din niya si Sisi para makakuha ng ganoong badge, pero sinabi ni Ash na kailangan muna niyang maging isang mahusay na trainer, na ikinainis ni Misty. Nakita ni Misty na iginuguhit ni Tracy si Sisi kaya sinabi niya dito na akala ko ba Pokemon Watcher ka, at namula ang mukha nito. Habang nakasakay kay Lapras, iniisip ni Ash kung kailan sila kakain. Gamit ang binoculars, nakita ni Tracy ang Mandarin Island. Nakita rin ito ni Ash, ngunit para sa kanya at kay Misty, mukha itong mga gusaling lumulutang sa dagat. Sinabi ni Tracy na ang Mandarin Island ay may malaking lungsod, maraming teatro, at mga skyscraper. Nadismaya si Misty dahil hindi ito tropical na isla, pero walang pakialam si Ash basta't may makakain. Pinagmamasdan sila ng dalawang tao na kilala na sila dati at naghahangad ng paghihiganti. Pagdating nila sa isla, pinabalik ni Ash si Lapras sa kanyang Pokeball. Biglang nakita nila na ang isang grupo ng mga tao ay inaatake ng sarili nilang mga Pokemon. Sumugod sina Ash at Pikachu para tumulong, ngunit may kung anong nakaapekto kay Pikachu at bigla itong tumigil. Humarap si Pikachu kay Ash na may masamang tingin sa kanyang mukha. Lumapit din si Togepi sa kanya na may ganoon ding hitsura. Tinanong ni Ash kung may problema ba, pero bigla siyang inatake ni Pikachu, dahilan upang tumilapon sila ni Misty at Tracy. Nilapitan ni Ash si Pikachu pero pinigilan siya ng mga Magnemite gamit ang kuryente. Pinilit ni Ash na labanan ng kuryente para makalapit kay Pikachu, pero nagpasabog ang isang Voltorb at biglang nawala ang lahat ng mga Pokemon. Dumating si Officer Jenny kasama ang kanyang Gastly at ipinaliwanag ang nangyari. Nabalitaan ni Jenny ang kaguluhang ito, kaya kinontak nila si Professor Oak na nagsabing maaaring ito ay isang psychic attack. Iminungkahi ni Jenny na baka psychic attack nga ito dahil hindi apektado ang kanyang Gastly dahil ang mga ghost Pokemon ay immune sa psychic attacks. Nagmamadali si Ash na iligtas ang mga Pokemon kaya sinabihan siya ni Tracy na kumalma. Humingi ng paumanhin sina Ash at Misty at sinabi na hindi pa kasi nila kailanman nakita na nag-behave ng ganon sina Pikachu at Togepi. Naniniwala sila na kung mahahanap ang source ng signal, mahahanap ni na Ash at Misty sina Pikachu at Togepi, kaya nagsimula na silang maghanap. Pumunta ang Team Rocket sa isang malaking gusali. Gusto ni na Jessie at James na pumasok pero kinalmot sila ni Meowth at ipinaalala na kailangan pa nilang hulihin si Pikachu. Nang aatake na si Jessie, dinepensahan ni Meowth ang sarili pero bigla siyang nakontrol at tumakbo palayo habang hinahabol ni na Jessie at James. Nakarating sila sa isang gusali kung saan pumasok si Meowth sa isang butas. Pagpasok ni Meowth ay sinabi nito na nandito siya para magsilbi. Nakita ng dalawang tao na isa itong nagsasalitang Meowth, at ang dalawang iyon ay sina Cassidy at Butch. Pumasok rin sina Jessie at James sa parehong tunnel na ginamit ni Meowth at nakita sina Cassidy at Butch. Nagulat si Jessie na makita si Cassidy, at si James naman ay nagulat na makita si Butch, pero tinawag niya itong Butch na ikinainis naman ito. Nagpagalingan silang lahat sa pagbigkas ng kanilang moto sa sarili nilang paraan at napagod pagkatapos. Sinabi ni Cassidy kay Jessie na baka matanggal na siya sa Team Rocket, pero sinabi ni Jessie na chismis lang yun. Nilinaw ni Butch at Cassidy na ang boss mismo ang pumunta sa kanila at nagbayad ng multa para makalabas sila sa kulungan. Nang lumapit si Meowth kina Butch at Cassidy, sinabihan ito ni James na alalahanin kung sino ang kanyang mga kaibigan, pero binaliwala lang sila nito. Itinuro ni na Cassidy at Butch ang koleksyon ng mga Pokemon na lahat ay may masasamang mukha at nasa ilalim ng kanilang pagmamay-ari. Inilabas ni na Jessie at James ang kanilang mga Pokemon para pabagsakin sina Cassidy at Butch at nakawin ang mga Pokemon nito. Biglang lumitaw ang isang Drowsy na nakakabit sa makina at gumamit ng hypnosis. Inutusan ni Jessie ang mga Pokemon na umatake, pero hindi na sila sumusunod sa kanya. Sinabi ni Butch na naglalabas si Drowsy ng psychic waves na ipinapadala sa pamamagitan ng mga antena para kontrolin ang anumang Pokemon sa paligid ng isla. Dahil dito, inutusan ni na Cassidy at Butch si Meowth at ang mga Pokemon ni na Jessie at James na atakihin ang kanilang amo at palayasin sa gusali. Nagising si Jessie at nagulat nang makita si Ash.
Binendahan naman ni Misty ang braso ni James nang may halong pananakit. Sinabi ni Ash na nahanap sila ni Ghastly sa kalye habang walang malay. Nang tanungin ni Ash kung bakit wala sa kanila si Meowth, ipinaliwanag ni James na si Meowth, gaya ng sarili nilang mga Pokemon ay kinuha rin sa kanila. Gusto sanang magsalita ni na Jessie at James, pero ayaw nilang tumulong sa pulis. Gayunpaman, nakumbinsi ni Ash sina Jessie at James na tumulong nang sabihin niyang nasa panganib ang lahat ng mga Pokemon. Pumunta sina Jessie at James sa gusali at sinabi kina Butch at Cassidy na may alay silang kapayapaan na isang karito ng maraming Pokeball. Pinapasok sila ni Butch at Cassidy kahit alam nilang hindi naman kapareho ng antas nila sina Jessie at James. Tinulak ni na Jessie at James ang kariton habang biglang lumitaw mula rito sina Ash, Misty, Tracy, at Officer Jenny. Nalaman na ng mga bida na kinokontrol ni Drowsy ang mga Pokemon gamit ang mga makina, kaya pinagamit na ni Cassidy ng psychic powers si Drowsy para utusan ang mga Pokemon na umatake. Inutusan ni Cassidy si Drowsy na atakihin si Ghastly para kontrolin ito, pero immune si Ghastly at gumamit ng Psywave, na kinontra naman ni Drowsy ng psychic. Itinoon ng lahat ng mga Pokemon ang kanilang atake sa mga bida. Hinarang ni Ghastly ang mga atake habang sinusubukan ni Ash na kausapin si Pikachu, pero hindi ito nakikinig sa kanya. Ginamitan ni Pikachu si Ash ng Thunderbolt pero muli lang itong bumangon at nagpahabol. Umakyat si Ash sa itaas ng makina at sadyang nagpatama ng malakas na kuryente kay Pikachu. Sumabog ang makina at naputol ang kontrol ni Drowsy sa ibang mga Pokemon. Masayang niyakap ni Misty si Togepi at ganoon din si Pikachu kay Ash. Pinagamit ni James si Weezing ng smokescreen para makatakas ang lahat. Ganun pa man, sinundan pa rin sila ni Butch at Cassidy sa labas at naghamon ng isang 2-on-2 battle. Sumali si Ash sa panig ni na Jessie at James para makapaghiganti kina Cassidy at Butch. Gumamit si Pikachu ng Thunderbolt pero nag-teleport si Drowsy para umiwas. Susubukan sana itong kagatin ni Arbok pero muli itong nag-teleport. Pinasugod ni James sina Victreebel, Lickitung, at Weezing para sa tackle, pero pinatalsik lang sila ng Mega Punch ni Drowsy. Inutusan ni Butch at Cassidy si Drowsy na gamitin ang kanyang hypnosis sa antena para muling makontrol ang mga Pokemon, at idineklara ni Cassidy ang paggamit ng metronome. Ginalaw ni Drowsy ang kanyang mga daliri pakanan at pakaliwa at gayon din ang ginawa ni Togepi. Habang pinapaatake ni Ash si Pikachu, inilabas naman ni Togepi ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng metronome at nagkaroon ng napakalakas na pagsabog. Natalo sina Butch at Cassidy at muli silang ibinalik sa kulungan ni Officer Jenny. Kinabukasan, nakatanggap ng parangal ang mga bida mula sa lungsod bilang honorary citizens. Sinabi ni Jenny na bibigyan sana nila ng award sina Jessie at James, pero wala na ang mga ito sa paligid. Narinig ito ng Team Rocket at kahit gumawa sila ng tama, alam nilang sa kasamaan talaga sila nabibilang, habang nangangako silang huhulihin si Pikachu balang araw. Habang paalis sa isla, napansin ni Tracy na nananalo lang sina Jessie at James kung nasa panig nila ito. Sinabi ni Ash na isa itong patunay na kahit sina Jessie at James ay natatalo ang Team Rocket.